Hi guys, good morning. Andito tayo ngayon sa may National Museum of Korea. And in order for you to get here, basta andito kami sa may Icheon station. So pag nag-train kayo, hanapin nyo na lang yung Icheon station, I-C-H-O-N station. It's, yung color niya, it's, parang sea foam green yung color. Pwede bang description yun ng kulay ng Icheon? Seafoam green kasi hindi siya completely green and hindi siya completely blue. Ay, nakalagay ng ITX. ITX yung name nung train. Ito yung labas ng National Museum. Pakita ko sa inyo. May lake sa harap. Nung last time na andito kami, frozen po ito. Ayan, pwede kayong umupo dyan. Tapos, dyan yung National Museum, which is, papasukin natin in a bit. Ito yung taas niya, guys. Nakikita nyo ba? Sobrang taas. Diba? Tapos, surprise sa mga army. BTS, Dear Class of 2020. Andito sila. Aren't you inggit? Kung army ako, mainggit ako. Charis, akit na tayo dito, guys. Pakita ko sa inyo ang view. Kamusta ka? Survivor. Balot na balot, ah. Pero again, I'm telling you guys, it's worth it. At saka malaking sakripisyo tong pag-akyat namin dito. Kasi nakikita nyo na sa buhok ko, ang hangin. Masakit sa mukha, mga mi. Aray ko. Bilisan na natin. Wait, aray. Ang sakit. Hindi ako nagbibiro, tignan nyo. Hindi nalulusaw yung snow, akala nyo ba? Namsam Tower na yan. So in person, mas maganda siyang tignan. Yan siya, guys. Ganda. Tapos, open lang tong gitna. Ayan. Kasi dito, sa left, yan yung museum proper. Tapos dito sa right, dyan naman yung museum for children. Wow. Ayan na, guys, nakapasok na tayo dito sa loob. Actually, sobrang taas nito. Pakita ko sa inyo yung floor plan. Sana maintindihan nyo. Dahil ako hindi. So, yung last time na pumunta kami dito, sabi ko nga, it was 2023. December that time. Or January na January na ba tayo nakapunta dito, Pao? 2023. Kasi hanggang January 14 kami dito, guys, nun. Tapos, may mga exhibitions. Please select a service for which you wish to receive guide. Yan siya. Umiikot lang yan around the museum para sa mga tourists na katulad natin. Diba? Pasok tayo dito sa may medieval and early modern history gallery. Ayan, dito. At mag-enjoy din ang mga bata dito dahil interactive din ang museum na ito. Maging extra quiet tayo dito, guys, dahil nasa loob na tayo at may mga taong nagbabasa. Andito na tayo sa labas, dito sa may gitna ng museum, and everything here, or most of the things here, are interactive. Ayan, for example, ito. Ayan sila, guys. So it's a big
long triangular screen, 4 sides that shows a video. Tapos, yan mamaya, yan yung nasa gitna. Puntahan natin yan later. Anyway, ito siya guys, yung parang pang-warrior nila. Meron yung para sa horse, ayan. And yung para dun sa mismong soldiers na plated armor. Grabe no? Oh my gosh. The sword. Oh my gosh. Mga ancient jewelries, guys. Grabe. Bongga. Gold ba ang gusto, guys? Ayan sila. Headdress, necklace, shoes. Oo. Grabe. Pasok naman tayo dito sa may medieval and early modern history gallery. Ito na yung finer designs. Dito na yung mga pots. May mga gong na sila, guys. So, mga fine china. Diba? Meron na silang mga thermos. Charis. Anong tawag dyan? Pot. Meron na silang paglagyanan ng soju. Charis. Uso na dati ang samgyupsal. Mirror pala yun. Akala ko mga unang hulma sa hotdog. At saka sa munti. Hindi ko binabastos ha. Joke lang yun. Okay, magagalit. Ay, ito siya. Ito siya, guys. Pwede hawakan. Likod to ng mirror. Saka ang bigat ng mirror, no? Workout pag magpapaganda ka. Toilet bowl. Ang sosyal. Fine china talaga. Grabe yun. Bongga. Guys, this is the Buddhist images of unified sila. Ganda, no? Ang sabi dito, iron-seated Buddha. Wow. This is from the 8th to the 9th century. Ornaments lang yan, guys. Ito naman, stirrups, yung para sa kabayo. Bongga! Ito yung mga na-dig up nila ng mga ancient tiles with 4 heavenly kings. Ayan dapat yung itsura niya, yung naka-drawing. Pero ito na lang yung na-recover nilang part. Same here. Yan dapat yung itsura niya. Pero again, ito na lang yung na-recover nila. Galing, no? 10-story pagoda. Ayan, ito na yun, guys. This is now the 10-story pagoda. Ito yung nasa gitna ng museum. Paggabi, meron yan light show sa gitna. Hindi kasi makita. Well, it doesn't make any sense pag ngayon yung light show kasi hindi naman makikita yung projection dyan sa pagoda mismo. So paggabi, meron yan pa light show na para siyang gumagalaw, tapos makikita niyo yung history, meron din mga fireworks na makikita. Projected lang naman na light show.
Yan yung pagoda, guys. Ang taas niyan. Eme. Ring finger. Tama. Ikot lang kami, guys. Tapos, I'll see you on the next location. Hi guys! Nandito na tayo sa my next location natin, which is Itaewon! So, nag-exit kami dito sa may exit number 1. At pag-exit nyo, makikita nyo dito ang The Original Pancake House. Things to do in Itaewon. Una sa lahat, I don't know if it's still the place to be, to drink, to party. But it used to be. It used to be it used to be before the tragic event happened during a Halloween event. Yung nagkaroon ng stampede, if you heard about that. So yeah, before that, again, this is the place to be at, to party, to drink, to be with your friends and have fun, and also to eat. So, what are the things to explore here? Again, restaurants, clubs, culture, the young culture of South Korea. And also, this is where the famous series, the Itaewon Class series was filmed, which is pupuntahan natin later. Okay, let's go! Sobrang lamig. It is now here in Itaewon, -5 degrees. Grabe. -5 degrees pero feels like -13. Oh my gosh. Tapos, ayan, hinanap talaga namin for you guys. Ito yung official na spot ng Itaewon Class. Ayan. This is it. Naalala nyo, dyan yung top floor kung saan sila nagiinom. Dito din yung sa loob. Actually, they kept yung barrel inside. Ayan o. Ayan. So yes, dito ginanap ang Itaewon Class. At pag binaba or pag bumaba kayo dyan, dire-diretso, dyan na rin ang strip ng Itaewon. So eto yung ito yung sinasabi ko, naka-play pala dito yung movie or yung series dito sa may pintuan nila. Proving na this is really the Itaewon Class location. Ayan. Dati, before the incident happened, lahat ng mga yan yung mga yan, lahat yan open. Tapos sobrang, again, popular, crowded tong Itaewon.
to the point na araw-araw kahit hindi weekends talagang ang daming tao. Pero since nangyari yun, the sad part is parang onti-onti na ding kumbaga nalaos tong lugar na to kasi nga ang memory is or ang memory na iniwan ng lugar na to is very negative. Pero what I'm seeing is marami na ring mga nag-open ng mga bagong cafes, which is good kasi bumabalik na yung sigla ng location, no? Anyway, it's itong location na to kung saan naglalakad kami, very very hill, literal na bundok, at paakyat at pababa yung mga kotse dito. Ayan guys, here we go. Ayan, nandiyan na yung Namsam Tower. Ayan na siya guys, ayan o. Tapos again, nandito tayo sa may bridge. Ayan. O diba? Anyway, picture lang kami and video I guess. Tapos punta na tayo dun sa may mismong strip ng Itaewon. Let's go! So ayun na guys, andito na tayo sa may Itaewon Market. Ikot na tayo. Pakita ko na sa inyo to. Ayan. Do you see what I mean? Dati, sobrang daming tao dito. Kahit on a Monday. Pero ngayon, wow. No? It is a bit sad. Pero it is what it is. Ayan guys, ang dami nang nag-close na mga shops, restaurants. Meron pang mga ilan-ilan naman. Pero hindi katulad dati simula sa umpisa nung market, yung entrance, hanggang sa pinakadulo. May mga bata, mga bagets, ayan. Nagiinom, kumakain. In fairness, itong part na to, yung kalahati, meron pa naman. Which is ito, makikita natin. Pero again, hindi na sa full pack katulad dati. Ayan guys, halos wala ng tao. Pati sa mga cafes. Ayun o. So ayun, ganun na ang Itaewon ngayon, or ganito na ang Itaewon ngayon. Syempre hindi ko sure kung magkakaroon pa ito ng buhay siguro on a later date within this year. Pero so far, eto na yung status ng Itaewon. Kayo ba guys? Comment down below. Do you still want to experience Itaewon and go here? Kasi for me, yes. Kung hindi pa kayo nakakapunta dito, highly recommended na ma-experience yung Itaewon for yourself. At makita nyo, malay nyo, di ba? May magustuhan kayo dito na cafe, maging, di ba, ride or die na cafe na gusto niyo talaga dito sa Korea. Lakad-lakad pa tayo.
Ay, sorry po. Sorry. Hi guys. Hi guys. Andito na kami sa bahay. Nag-take out lang kami ng food. Same lang yung kakainin namin katulad nung kinain namin yesterday. So, dapat may pupuntahan pa tayong isa na location kanina, kaso sobrang nag-drop yung temperature. Actually, nasa -7 na ngayon. Pero since mahangin, it feels like -15. Ayan siya. So, minabuti na naming umuwi muna. Minabuti namin umuwi muna kasi nga masyadong harsh yung lamig and hindi kakayanin ng mga suot namin. Anyway, I hope you like this video and I hope nakatulong ako for you to decide on where to go next or where to go if you are here in Korea. But even if you did not enjoy this video, please do not hesitate to leave a like, comment, share, and subscribe to my channel. And don't forget to hit that notification bell para naman alam mo every time na mag-upload tayo ng bagong video. Again, I appreciate you guys for watching and supporting. And I'll see you on the next one. Bye. Mwah.